sa 1.9 trillion pesos. Tapos ipinagmayabang lang ni Marcos, naka-recover na daw ang gobyerno, nakapagpa-frozen ng 25 billion pesos na cash and assets at nakapag-balik na ng 800 million para sa National Treasury. Ang nawawalang pondo sa 2025 alone, humigit kumulang mga 500 billion pesos. Tapos nakapagbalik lang ng 800 million. Wala pa nga yun sa 3% mga kababayan. Wala pa nga 2% yan sa 2025 budget alone. And besides, binuladas niya lang tayo ng kung ano-anong mga promesa na 4 na taon niya nang ginagawa, paulit-ulit na walang nangyayari. Nagpapakita po ito ng buladas ni Marcos. The problem itself is Marcos. Because siya po ang nagpabulok ng gobyerno. Siya naman talaga. Walang direksyon na tama sa ekonomiya. Puro maruruming laro sa politika at puro buladas at kasinungalingan ang ginagawa. Inilulubog pa sa kumunoy ng pagkakautang at malawak na pagsulpot ng problema sa kahirapan, pagkabansot ng ekonomiya at kaguluhang politika ang buong bansang Pilipinas. So, saan ka magsisimula sa problema kung ganyan kaseryoso ang kinakaharap na problema ng mamamayang Pilipino na pilit iniwasan ni Marcos Jr.? Siyempre, sa paniningil, sa pinuno, who is none other than Marcos. Hindi lamang si Romualdez. Kasabwat po si Romualdez, pero ang pinuno ng katarantaduhan at pagnanakaw, panunumbalik ng pandarambong at pagdurugo sa gobyerno, at kawalang tamang direksyon ng pamamahala, bumabalik po kay Marcos Jr. He should have been applauded well by the people. Pinalakpakan siya dapat ng tama kung yun po ang kanyang binanggit. Ang pagbibitiw sa kapangyarihan at pagharap sa pananagutan sa mga kapalpakan at kabulukan na ginawa ng kanyang administrasyon. Pero sabi naman ng Amy Marcos, makakapal na ang mukha nila. Kaya ang panawagan na sa zona, sa ikalima na zona ni Marcos Jr. ay mga walang hiya na tayo. Hindi na mahiya. So malinaw na hindi po ginamit ni Marcos ng totoo ang kapangyarihan ng gobyerno para habulin at parusahan. Hindi talaga. Ang mga mandarambong, mangungurakot at magnanakaw sa kaban ng bayan. Pumapalakpak pa sa harap niya. Kaya tama lamang po ang binanggit ng kanyang mismong kapatid na si Senadora Amy Marcos. Sabi ni Senator Amy Marcos, noong nakaraang taon, ang sabi ay mahiya naman kayo. Pero ngayong taon, naging walang hiya na sila. So ayan na nga, grabe no, talagang binubuladas lang ni Marcos Jr. ang mga tao. Akalain mo, sasabihin mo pa kasi wala ka naman talagang masasabing maayos at mga nagawa mo sa zona eh. Pinagmalaki niya na nakakuha na raw ng parang 25 billion na cash, tapos yung mga frozen na mga asset ay nasa 850 million lang yata. Diyos me, wala pang 2% yun doon sa 1.9 trillion, di ba? Yun ay sa 2025 pa lang, ay paano pa yung ibang taon, di ba? Grabe, sobrang laki ng nakaw nila, tapos ginaganon-ganon lang. Sa bagay, paulit-ulit lang naman yung ginagawa niya, ay parang ganon ng ganon. Parang pinapayagan naman ng mga tao, so ganon ng ganon lang sila. Tapos, ito nga, ang sabi ni Senator Amy na, yung dati daw, mahiya naman kayo. Ngayon, walang hiya na kaming lahat, o di ba? Totoo naman. Saka yung lahat ng yan talaga, ang nangyayari niyan, lahat, ang nagsimula ay kay Marcos Jr. Kasi nga siya yung nasa taas. Kung magaling siya, magagaling din yung nasa ibaba niya. Ganun dapat. Katulad ni PRRD, di ba? Si PRRD, tapos yung mga cabinet member niya, ang gagaling, di ba? Lahat mga abogado, mga retired general, ganon. At least mga veterano na. At saka mga disiplinado. Itong kay Marcos ngayon, Diyos me, yung Marimar, di ba? Yung palang mga Rimulya, si Matibag, wala, lahat ng mga walang hiya, kinuha niyang aso. Kita mo na lang si Trillanes, di ba? Lahat ng mga walang hiya at lahat ng mga galit sa Duterte, yun, wala siyang pakialam. Sa bagay, parang wala talaga sa plano niya na magsilbi sa Pilipinas. Gustong-gusto talaga niya masira ang Pilipinas at maging mahirap ang mga Pilipino. Yun talaga yung nakikita ng marami ngayon. Na umaabot na pala sa 1.9 trillion pesos. Tapos ipinagmayabang lang ni Marcos. Naka-recover na daw ang gobyerno, nakapagpa-frozen ng 25 billion pesos na cash and assets at nakapagbalik na ng 800 million para sa National Treasury. Ang nawawalang pondo sa 2025 alone, humigit kumulang mga 500 billion pesos.
Tapos nakapagbalik lang ng 800 million. Wala pa nga yun sa 3%, mga kababayan. O wala pa nga 2% yan Wala pang 2%. sa 2025 budget Ganun alone. kalaki. And besides, binuladas niya lang tayo ng kung ano-anong mga promesa Yes, lahat na 4 na binuladas taon niya nang ginagawa, paulit-ulit, at mag-5 taon na siya, papasok next June, ay last 5 years na niya sa kapangyarihan. Grabe, no? Umabot Paulit-ulit ang mga promesa ng mga niya Pilipino na ganyan. na walang nangyayari. Dami ng kawalan So nangyayari. malinaw na hindi po ginamit ni Marcos ng totoo ang kapangyarihan ng gobyerno para habulin at Wala parusahan talaga. Pakulo lang nila yung ang mga ginagawa nila. kunyari. mandarambong, mangungurakot at magnanakaw sa kaban ng bayan. Pumapalakpak pa sa harap niya. Yes. Kaya tama lamang po ang binanggit ng kanyang mismong kapatid na si Senadora Amy Masama Marcos. Sabi ni ang Senator Senator Amy Amy. Marcos, noong nakaraang taon, ang sabi ay mahiya naman kayo. Pero ngayong taon, naging walang hiya na sila. Naging walang Tumpak hiya na Senator sila. Amy Marcos. At yan ay pinapangunahan mismo ng kanyang kapatid. mo. Ang pagiging walang hiya. Sapagkat kay Sandro Marcos alone, na anak ni Marcos Grabe, Jr., no? Sa anak pa lang. itinuturo mismo ng mga Cabral files na nauna nang lumabas. At mismo ng mga former Marines na naging Grabe. detailed security kay Saldico and even Saldico himself. Yes. At ang mga Diskaya couple Nasa kanila na nga ang at turo pati si lahat eh. Governor Chavit Singson, itinuturo na itong si Sandro Marcos ay mayroon pong almost mga 31 billion pesos sa loob ng 3 Talagang taon walang kabusugan na sa mga mga to. insertions at flood control na hindi po makikita o wala Yes. man lang totoong Totoo, sinabi proyekto na rin na naganap ni sa Chavit. Ilocos Norte. At syempre, sino pa ba ang kasabwat dyan? Hindi lang naman yan si Sandro Marcos. Yes. Syempre, kasabwat si Marcos Sr. Si Marcos Jr. Yung Kaya nga, anak like father, like son, like grandson. Ito Yes. yung binabanggit ni Adrian Bersamin Eto na po. mayroon pong tinanggap na Kaya gumaganyan campaign si Soto fund at support si mula Lacson dito sa idiniliver Sobrang na laki pala 8 ng billion ano pesos yun, nakuha. mula sa mga security detail kay Saldico, itong si Ping Lacson at si Tito Soto na nagkakahalaga ng mahigit kumulang ay 250 million Grabe, pesos. malaki pa nga Campaign talaga sa fund saliin support ni, ng ano, 2025 elections ni Ping Lacson. last year. Yan po ang binabanggit mismo ni Adrian Bersamin sa kanyang pahayag na nakuha ni Congressman Leandro Leveste. Nagpapakita po ito ng buladas ni Marcos. Buladas talaga The lahat. problem itself is Marcos. True. Because siya po ang Siya talaga. nagpabulok ng gobyerno. Walang direksyon na tama sa ekonomiya. Puro maruruming laro sa politika at puro buladas at kasinungalingan ang ginagawa. Inilulubog pa sa kumunoy ng pagkakautang at malawak na pagsulpot ng problema sa kahirapan, pagkabansot ng ekonomiya at kaguluhang politika ang buong bansang Pilipinas. So, saan ka magsisimula sa problema kung ganyan kaseryoso ang kinakaharap na problema ng mamamayang Pilipino na pilit iniwasan ni Marcos Jr.? Siyempre, sa paniningil sa pinuno who is none other than Marcos. True. Hindi lamang si Romualdez. Hindi Kasabwat lang po talaga, silang si dalawa. Romualdez, Saka pero yung ang mga pinuno aso nila. ng katarantaduhan at Maletagang. pagnanakaw, panunumbalik ng pandarambong at pandurubo sa gobyerno, at kawalang tamang direksyon ng pamamahala, bumabalik po kay Marcos Jr. He should have been applauded well by the people. Pinalakpakan siya dapat ng tama Naku, kung yun po ang kanyang buhaya. binanggit. Ang pagbibitiw sa kapangyarihan at pagharap sa pananagutan Bitiw na yan eh. sa mga kapalpakan at kabulukan na ginawa ng kanyang administrasyon. True. Pero sabi ni Manang Amy Marcos, makakapal na ang mukha nila. Yes, Kaya ang sobra. panawagan na sa zona, sa Balat ikalima buhaya na na talaga. zona ni Marcos Jr. ay mga walang hiya na tayo. Yes. Hindi na mahiya kayo. So, eto na naman tayo. Kasi talaga itong sinasabi ito ni Ka Eric, talagang buladas lang ni Marcos Jr. itong mga pinagsasabi niya sa bagay. Lagi naman ganun, tuwing sona, ganun lang naman ang sinasabi niya kasi nga, hinahayaan lang naman ng mga Pilipino. Akalain mo, siguro sa kawalan na niya ng masabi, pinagyabang niya yan, samantalang wala pang 2% kung nababawi dun sa ninakaw. Sa 2025 pa lang yon, paano pa yung ibang taon, di ba? Kasi nabuking lang nung time na yon, tapos hanggang ngayon, di ba? Tapos tuloy-tuloy pa rin naman sila ng pagnanakaw eh. Habang nagkakagulungan, nakaw pa rin sila ng nakaw eh. Walang kabusugan. Akalain mo si Sandro, grabe. Walang kabusugan sa pera. Kaya nga sabi ni Senator Amy, kung dati mahiya naman kayo ngayon, lahat sila walang hiya na. Sobra na, kasi nakaturo na lahat kay Marcos, kay Martin Romualdez, yan kay
Sandro, di ba? Napakabata pa, napakawalang yana. Nakaturo na, di ba? Yung sa Diskaya, yung sa 18 Marines, pati si Chavit Singson, di ba? Sila yung tinuturo. Ano pa bang ebidensya ang kailangan? Ayun na mismo yung mga taong involved na pilitin pinagtatakpan nitong si Soto, ni Lacson, saka ni Tulfo. Kasi nga, damay sila. Sinasabi nila na hindi sila kasama doon. Nung election, ang laki pala. Kaya may nakita rin na compose about kay Ping Lacson na sinasabi. Sino ba si Jason Sayata na? Ay, hindi. Hindi ko lang po kay Atty. Baligod or kay Jason. Sabi ang laki daw ng natanggap ni Ping Lacson nung eleksyon. Mas malaki pa sa salin niya. Ayun na nga yun. Kaya ganyan tumatanda ng Poorong. Kasi hindi naman ganyan dati yan si Soto at si Lacson. Maayos-ayos yan dati. Tumatanda silang Poorong ngayon sa sobrang laki ng binigay sa kanila nung eleksyon. Nung sinasabi nila na bakit daw sila idadamay doon, ay hindi pa daw naman sila senador. Nung eleksyon nga yun, yung ilang bilyon na minaleta nila sa inyo napunta. Sino nga naman ang hindi gaganyan? Lacson, di ba? Kita niyo yung mga galawan ngayon ni Lacson? Siya daw yung yung utak ng lahat ng pagpapakulong, pati yung paghabol, yung sana kay yung attempt kay Senator Bato, siya din, di ba? Sila ni Soto ang talagang yung paglalo na kay Marcoleta, galit na galit siya ngayon. Talagang tuwan-tuwa pa siya, iniinsulto pa niya. Tapos ngayon, ang pilit niyang ipapakulong ay si Senator Alan na kung ano-ano pang sinasabi niya. Nag-iba talaga si Lacson ngayon sa kasi Soto. Parang lumabas yung sungay nila ng kasamaan. Maling-mali na yung direksyon nila sa pagtatanggol kay Marcos Jr. Kung ganun nga naman kalaki yung natanggap mo, di ba? Gumagawa pa nga ng dati hindi maganda to dun sa mga krimen, di ba? Yung sa mga kuratong baliling, involved siya dyan, di ba? Kung pinapatulan niya nga yung masasamang bagay na ganun, yung pa kayang napakadali lang at natanggap lang niya nung eleksyon, hindi ka pa nga naman mag-go, di ba? Kung masamang gawain nga, na pumera ka lang, gumagawa ka di ba? Tapos ito na nga, lahat ng yan talaga, ang punot dulo, yung bangag na presidente, kasi kung magaling yan, magaling lahat ng mga tao yan, kasi magre-reflect yan ngayon, lahat, palpak, aso lahat, si Trililing, si Matibag, si Boying, si John Vic, di ba? Wala ka talaga nga asahan sa mata lang makukompare mo, noong time ni PRRD, magaling si PRRD, plus yung mga nakapaligid sa kanya magagaling din, mga kaklase niya na mga attorney. Tapos yung iba naman, mga retired general, mga disiplinado, at mga veterano na. Sabi nga nung iba, matatanda daw yung tao ni Pierre. Magagaling naman. Kita nyo, tuwan-tuwa ako dyan kay Secretary Tugade. Binibisita niya yung airport. Talagang ang ganda-ganda ng mga projects ni PRRD noon. Ramdam na ramdam ng mga tao. Saka takot yung mga walang ya. Sabi nga nung iba, sabi yung maliliit lang daw naman ang nahuhuli ni PRRD. Alam mo kasi, para humina yung negosyo ng mga nasa taas, uunahin mo yung mga customer nila para huminto sila. Kasi kung wala ng customer yan at wala ng mga runner yan, hihina sila. Hindi kasi maintindihan ng mga to. May maisira na lang talaga sa mga Duterte. Pero napakagaling. Kaya kahit anong gawin yung kasinungalingan, hindi nyo masira yung mga Duterte. Sa totoong buhay lang. Kahit anong gawin nyo, kita nyo sa lahat ng ginagawa nyo yan, kailan nyo napababa ang rating ni Sarah? Wala, di ba? Ilang taon nyo nang pinapabagsak yung tao? Wala at wala pa rin. Kasi nga, ganyan kayo.